nagdamdamu ako sa Panginoon kasi sabi ng anak ko, ang exam niya on 30. So, talagang gusto makapag-aral ng anak ko sa Manila. So, sabi ko, di sige maghanap ka. So, nag-exam siya sa Adamson. Pero sabi niya, tapos bigla na niya akong tinawagan na sabi niya, kailangan na niya ng isang araw ng exam. So, kumbaga sana, instead of 30, on April 30, naging earlier. So, kahapon siya nag-exam. Sabi ko, nanalangin ko sa Panginoon, sabi ko, sana naman po tulungan yung anak ko para hindi na mahirapan maghanap pa ng eskwelahan kasi talagang gusto niya mag-aral sa Manila. So, nakinggan ako ng Panginoon, pumasa po yung anak ko at ngayon, sa Adamson na po siya mag-aaral. God, ito overdue na talaga. Pasalamat po kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa yung nangyari sa akin na last month na miscarriage ako. I praise God na habang nangyayari yun, naramdaman ko yung comfort niya na doon niya sa binasa ni Pastora kanina na verse na yung affliction at saka yung refinement of the fire. Naranasan ko yun na parang tinisting ng Panginoon yung how great is my faith and pasalamat ako dahil sa yung nangyari yun. Wala man lang akong naramdaman. Sabi ko nga, hindi man lang tumulo yung luha ko nung nangyayari. Parang yung pelikula na napapanood ko lang, na sabi ko ako pa naman iyakin, pero tinitingnan ako ng amo ko, sabi niya, yung parang nagtataka siya, bakit hindi ka lumuluha? Kasi nung nasa car pa lang na nangyayari yun, parang sabi ko, Lord, kung kalooban mo, sabi ko, ikaw na yung bahala sa akin. So yung nung tuloy-tuloy na nangyari na hanggang sa nakarating kami ng ospital, naramdaman ko talaga yung comfort ng Panginoon na kahit nung sinasabi, anak ko ng amo ko na it's okay, yung kinocomfort niya ako, ang sagot ko sa kanya, God has all the reason. Pero nagtaka siya sa sinabi ko na hindi man lang siya yung nadidepress ako na ganoon ang pinakita ko. Sabi niya, praise God. Ganoon siya. Sabi niya, you know, I know that we have different religion. Sabi niya ganoon, pero I know, nakikita ko sa iyo yung how great is your faith to God na dinaan ka sa ganitong pagsubok. Pero ang lumabas sa bibig mo, kahit na sabihin mo na you blame me, kasi sinasabi niya sa akin, I feel guilty dahil dinala kita sa bakasyon na ganyan yung sitwasyon mo. So, I feel guilty sa nangyari sa'yo. Pero, you know, I just so amazed na imbis na ako yung sisihin mo, sinabi mo pang God has all the reason kung bakit nangyari. At naramdaman ko yung comfort na kahit hindi nila ako kapamilya, tinuring nila akong pamilya na mula pa sa Jerez hanggang sa dumating kami, pinakita nila sa akin na part ako ng family nila, kung gaano tinake care niya ako hanggang sa pumupunta ako ng doktor, lahat sinasamahan niya ako. So I praise God na bigyan niya ako ng ganitong amo na napaka-supportive, understanding, at sabi nga na pag may sinarang pinto, may bubuksan ng Panginoon. So pinapasalamat ko dahil sa ganitong nangyari. Sabi niya sa akin, you know, bata ka pa naman, you can try again. So, sabi niya, I will help you to bring your husband here. So, glory to God. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi man sa akin binigay ng Panginoon yung provision, pero ang nag-provide sa amin lahat doon through Danica. She's the one spending for all of us. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinuno ako ng Panginoon sa Pilipinas ng mga bagong bagay. Madami akong baon. Pabalik. Kahit hindi in time. Pero marami akong dala sa puso ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil muli ako ni-restore ng Diyos. Amen. Another step forward. Glory. Hindi backward, ha? Forward. And I miss everyone out here. I miss everybody. Nagpapasalamat ako sa Diyos na
sa ating buhay. Maraming ginagawa ang Panginoon. Amen. Pero we should remain standing for God. Amen. Hi, Pedro. And isa pang hindi, sa ating lahat. Mamaya, maghintay kayo. Isa-isa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakasaya ng aming nanay. Andoon talaga nakita ko yung kanyang super proud siya, super proud siya na sumapit yung birthday niya, na-shock siya, na-amaze siya doon sa sorpresa ng mga apo. Through Danica. And sabi niya, isa lang ang sinabi niya sa amin, keep on serving God. Glory! Patuloy kayong magtiwala, manampalataya sa Diyos, huwag kayong tatalikod, kasi naandyan ang pagpapala. Amen! And I want to send the warmest regards from our pastor there, my younger brother. Wow! He said hello to everyone. And binabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hindi mapigil talaga. Talaga ang saya-saya ng victorious talaga ang week ko dahil sabi ko noon, tinatanong ako, I am only the one in the family na naging Christian. So, and then after a year, nabalitaan ko isang pinsan ko, he is already rooted to God. Naging Christian naman siya, even though na he's in the Middle East. And this week, talaga ang saya ng puso ko talaga dahil talagang binalita sa akin at talagang nagkausap kami na one of my cousin is studying in a Bible school. Talagang nasa Bible school siya, nasa Norway siya, and she is very happy to serving God. Talagang sabi ko, Lord, hindi mo talaga papayagan na nag-iisa lang ang anak mo, Kristiyano sa pamilya. Talagang i-scattered niya, i-spread niya talaga yung gospel. Talagang pupunuin niya at talagang isi-save niya yung lahat. Kapag may isa siyang anak sa pamilya, talagang gusto niya lahat, isi-save. So talaga, tapos isa pa pinapasalamat ko dahil binalita rin sa akin na by next year, yung other pinsan din namin na sa other sister ng tatay ko, magba-Bible school na rin siya. Sabi ko talagang napakasaya ko. So, hindi mapigil yung luha ko that time nung narinig ko ang mga testimony niya. Lalo na yung nag-Bible school ngayon na pinsan ko talagang very, ang layo ng life niya noon at ngayon. Talagang hindi ko na siya kilala. Kung noon talagang ganun ang life niya, ngayon talaga sabi ko, talagang pag ang Panginoon ang nag-roll sa buhay mo, talagang iti-change ka from head to foot. Siyempre, papasalamat ko talaga, Lord, na hindi pa rin ako tumitigil na buong pamilya ko ay magiging anak ng Panginoon. Kahit nagpasalamat na ako kagabi, pero marami pa rin akong pagpapasalamat sa Panginoon dahil tunay ang Diyos napakabuti niya. Kasi although na hindi ko nakasama yung asawa ko ngayon, pero alam ko ang Panginoon, darating yung time, makakasama natin siya. Na maglingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon dahil ang mission na ginawa ko sa Pilipinas na pinapagawa ng Panginoon sa akin ay yung pagpapakasal ng mother and stepfather ko. So, glory to God kasi nung first ayaw nila na yung ipaano ko sa pastor. So, ang ginawa ko, inano ko sa munisipyo na kumuha ng papel tapos nagpermahan sila doon. Pero ang nangyari, tinawag ko yung pastor, gumawa ako ng parang Thanksgiving na yun yung ginawa ko na yung parang celebration nila na i-bless yung marriage nila. So, that time, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun na rin yung time na tinawag ko lahat ng family ko at lahat din sila, yun din yung time na tumanggap sila sa Panginoon. So, talagang ito yung vacation ko na talagang masayang-masaya ako dahil nagawa ko yon sa tulong ng Panginoon dahil lahat ng pamilya ko nandoon tumanggap sa Panginoon. So, glory to God kasi siya ang naggabay sa akin dahil nung
re-ready pa lang ako pa uwi, parang yung isip ko hindi ko magawa dahil talagang pinapagawa sa akin ng Panginoon yun dahil ang dami-dami kong family na hindi tumatanggap sa Panginoon. But glory to God dahil yun na yung time. Yung message ng pastor, ang ganda-ganda. Hindi niya ginawa na pinatayo na pinatanggap yung mga yung nandoon, lahat na nandoon. Pero yun yung sinabi niya na this is the time na mag-share din ako. So yun yung dinugtong ko sa message niya na napakaganda. So yun na rin yung time na tumanggap sila. So yun ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil masayang-masaya ako na nagbakasyon. Hindi lang sa nailakad na yung papel ng asawa ko, kundi yun yung pinakamasaya dahil tumanggap ang family ko. So yun, babalik ang papel.